Walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Suspect sa likod ng mga chinap-chap na parte ng katawan ng isang ginang na natagpuan noong 2011. Natuntunan ng mga pulis. Kayo po si... Pinagtsap-tsap na yung parte ng katawan. Paano nga ba napagtagni-tagni ng mga otoridad ang mga ebidensya sa likod ng karumal-dumal na krimen? Wanted! Karpintero! Yan ang search na pinost ng mga operatiba ng CIDG DSOU sa Angono Rizal. Pero hindi pala para magkumpuni ng bahay, kundi para matimbog ang suspect sa kaso ng panghahalay. Iwanan kang may sexual assault sa Iloilo. Wala po, sir. Wala, tumapa ka nga. Mga polis kami ha, mga polis kami ha. Ewan ko, sir. Napura po ako, sir. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinig at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang kabasado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po sa Emil Sumangil. Naging palaisipan para sa isang anak nang bigla na lang daw silang lisanin ng kanilang ina noong 2011. Makalipas ang maraming taon, may isiniwalat sa kanya ang isang kakilala tungkol sa nakakagimbal na katotohanan. Ano ang mga ebidensyang natuklasan ng mga otoridad tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng ilaw ng tahanan? Tinutukan ng resibo ang isang kahindik-hindik na krimen na naganap mahigit isang dekada na ang nakalipas. Kapitan, punta na ako sa investigasyon. Ano itsura nitong biktima? Sa kwento niya, kasi chinap-chap niya eh. Inalisan niya ng ulo, parte ng kamay at saka mga paa. Tapos, saan niya ho pinagdadala yan, Kapitan? Tinapon po ito sa mga iba't ibang lugar. Actually, ang ulo kasi nakabaon. Okay. Binaon niya. Ang na-recover lang namin ng mga record, itong nakuha natin sa forensic group natin, ito po sila, sir, yung mga litrato ng parte ng katawan. Mga parte ng katawan ng isang hindi matukoy na ginang na natagpuan sa Laguna noong 2011. Nagkaroon ng linaw ang pagkakakilanlan ng magsalita na ang isang kaanak ng biktima makalipas ang 13 taon. Trinay po namin i-reach out yung nag-confess kasi sa kanya. February 2024 lang nag-confess sa kanya na yung mother nga daw niya is patay na. Yung team namin, nag-backtracking sila. Nakita sila sa NCRS nila na record na may nakitang chop-chop body na May 9, 2011. Base sa SOCO report ng Philippine National Police, May 9, 2011, natagpuan ng isang gwardiya sa Laguna ang garbage bag na namamaho na raw ang laman. Nang tignan, natagpuan ang kaliwang braso at itaas na bahagi ng katawan ng isang babae. Agad daw itong ipinagbigay alam sa pulisya, ngunit ang biktima hindi natukoy ang pagkakakilanlan. Ano yung na-recover ninyo, Kapitan? Yung parte ng katawan, so lahat ito nakadokumento naman ito nung na-found ito sa police station. So tinurnover nila yung mga part nito na preserve ng forensic group. Talagang intentional yung plano niyang pag-chop-chop to conceal the crime scene. Talagang pinag-aralan niya. Pinaliguan niya, nilinis niya ng gusto, pinaghiwa-hiwalan niya yung parte, tinapon niya magkakaibang lugar. Pati yung kanyang mga thumb mark, pinagpupunit niya ng plies, na-flash niya accordingly doon sa isang fast food chain. Dito na to. Noong 2011, may nakita rito yung security guard na plastic bag na naglalaman ng chop-chop body. Nakita rito ay yung tawan at yung braso na putol ang mga daliri. Nangangamoy na siya. Dahil na-preserve pa ng crime lab ang mga ebidensyang nakuha noong 2011, nagsagawa ng isang DNA testing ang mga otoridad. Para hulubos na mga nawa na ating mga taga-subaybay, bakit nyo isinagawa yung DNA test? Ano yung gusto nyong ma-prove o
mabigyan ng katotohanan dito ko sa investigasyon ninyo? Nagkandak po kami ng DNA matching para rin po mas mapatibay po yung ebidensya na sila po ay magkamag-anak. Ano ngayon ang lumabas sa resulta? At ayon po sa crime laboratory, ayon po sa DNA result po ay 99.9% po na siya po ay biological mother po ng ating complainant. Sa pagtugma ng DNA ng ginang na natagpo ang pira-piraso na sa DNA ng anak na nagsilbing complainant, nakumpirma na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima. Ayon sa mga salaysay na hawak ng pulis, May 7, 2011 ang huling beses na nakita ang biktima. Masaya pa raw ang kanyang pamilya nang ipagdiwang ang pagtatapos ng isa sa mga anak ng ginang. Magkasama po sila kasi umatin pa po sila ng graduation ng anak nila. Kumain pa sila. Kinabukasan daw po noon, nagulat na lang po sila na parang nag-iba daw po yung attitude ng kanilang father na ang kanila daw pong mother ay nasa Malaysia na, may pinagkakataguang utang. Ano ho lumalabas sa investigasyon nyo? Bakit ho ginagawa ito ng akusado? Dahil may away yung dalawa. Nang maligom ang sapat na mga ebidensya at salaysay, ang lumabas na main suspect sa likod ng pagkawala at karimari-marim na pagpatay sa biktima, ang kanya mismong asawa. Nakipag-coordinate po kami based dun sa aming cyber patrolling sa kanyang Facebook account. 14 hours ago, bago po nagkandak ng operation ang tropa, ay nandoon po yung picture niya. Nakita yung ID. Pero through the help of the security guards, na-identify nila yung ID lace niya na kung saan nagkatrabaho. So yung pagkaka-identify po noon, nakipag-coordinate po ang team sa management at doon na po namin nakuha yung suspect po. March 14, 2025, nang makumpirma na ng mga operatiba ng CIDG Major Crimes Investigation Unit ang pinagtatrabahuhan ng suspect. Tinungo na nila ang opisina at nang palabasin ito sa main entrance. Kayo po si... Kayo po yung na-arresto namin at natigit na may warrant of arrest po kayo sa kasong parisay. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Inaapi o inaagrabyado? Sinubukan ng resibo na makapanayam ang prime suspect sa kaso. Nasa kustodiya ngayon ng Major Crimes Investigation Unit yung akusado. Susubukin po nating makunan siya ng panig tungkol ho dito sa kasong kanyang kinakaharap. Sa loob po mismo ito ng Campo Crame National Headquarters. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali, iwasto ang mali. Kamusta ho kayo? Maayos po. Ako, si Emil Sumangil po, sa GMA po. Ako, kami nakiusap po sa CIDG para ho sana makunan kayo ng panig. Meron ho ba kayo masasabi rito? I'd rather not to talk kasi it will be against me kapag nagsalita ko. Tsaka undergoing na po yung affidavit of resistance. Naunawa ko po. Anong masasabi niyo po rito? Ano ho yung kanyang binabanggit? Meron ngang affidavit of resistance ayon sa kanya na hindi na siya pwedeng magpa-interview kasi baka mapiktuhan yung pinaprocess niyang affidavit of resistance. Yes, sir. Which is option naman niya yun, karapatan naman niya yun. Nakaharap ang suspect sa kasong parricide o ang pagpatay sa asawa o kaanak. At maaari siyang makulong ng habang buhay kung sakaling mapatunayang nagkasala. Meron ko ba napansin parang nagsisisi? Wala, hindi mo siya makikitaan ng ganun na pagsisisi. Wala, pagka kinakausap mo siya, para siyang proud pa siya, parang ganun po. Hindi mo siya makikitaan ng kalungkutan. Kapitan, gaano kalakas ang kaso ng CIDG, MCIU laban dito po sa akusado? Malakas to. Kami naniniwala na ito ay makukonvict ito base sa ating mga hawak na ebidensya laban sa kanya. Natimbog ng mga operatiba ang isang long-lost suspect at most wanted din para sa kasong rape sa Iloilo. Ang target, napagkalamang nagtatago raw sa isang barangay sa Angono, Rizal at nagtatrabaho bilang karpintero at volunteer sa barangay. March 2025, nakatanggap ng tip ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group Detective Special Operations Unit o CIDG DSOU mula sa kanilang asset. Ang isa sa most wanted suspect na si Raymark Zamora alias Ray Ray, 11 taon na raw nagtatago para sa kasong rape na kinasangkutan umano noong 2014. Pinatuloy po tayo ngayon
dito sa mismong tanggapan ng DSOU para masaksihan yung actual briefing bago nila isagawa yung pag-aresto sa subject po nitong service ng warrant of arrest. Napagkalaman ng operatiba na ang pamilya ng kinakasama ni Ray Ray ay may isang home-based na repair shop habang si Ray Ray sumasideline bilang karpintero. Ano po ba yung tip na natanggap ng tropa tungkol dito sa operation na ito? Yung tip na natanggap namin is yung kinakasama ng suspect natin, mayroong negosyong patahian ng mga repair shop ng sewing machine. Okay. So, nagkaroon tayo ng validation, may nagpanggap na tropa natin na magpapaayos ng sewing machine. So, natutunan natin yung whereabouts ng suspect natin. Okay. Kaya naman kasama ang resibo, March 17, 2025, nagtungo ng Angono Rizal ang CIDG DSOU para hanapin ang nasabing repair shop. Hindi para magpagawa pero para maghain ng warrant of arrest. Pagdating sa lokasyon, isang pamilyar na mukha ang nakita nila sa daan. Lumitaw ang kinakasama ng suspect. Sa isang convenience store naman, nakipag-meet up ang sinasabing bayaw ni Ray Ray. Nag-inquire ng karpintero ang police asset. Nag-usap na po kami kahapon na pupunta po siya dito At dahil mukhang busy pa si Ray Ray at hindi sumagot sa tawag, hiningi ng operatiba ang phone number para makontakt. Magkakabukingan ng haba? Ilang oras ba ang nakalipas, hindi pa rin sumisipot si Ray Ray. Kaya gumawa ng plan B ang mga operatiba at lumapit sa barangay kung saan nakatira si Ray Ray. Dito napag-alaman na ang suspect para sa pangahalay umano sa isang menor de edad noong 2014. Volunteer tanod din pala sa barangay. Kasi yan, bago lang namin nakilala noong 2022. Naging volunteer siya, barangay health security namin. Sa pakikipagtulungan ng barangay, nag-abang ang mga operatiba sa sinasabing daanan ni Ray Ray pauwi sa kanilang bahay tuwing break time. Pagpatak ng alas 12 ng tanghali, pinakura na ng mga operatiba ang isang lalaki. Ano waran mo? Pukalan dyan, pukalan dyan. Puka. Ano waran mo? Rape, may rape kang kaso. Puka. Hala, tumapa ka nga. Mga polis kami ha, Ewan ko, sir. Huwag kang gagalap. Ano rape po, sir? Raymark. Apelido mo, Zamora. Amora po, sir. Amora po ako, sir. Sige, teka lang. Amora po ako, sir. Huwag kang uman. Naku, mukhang nakalimutan na yata ni Ray Ray ang kanyang apelyido. Sino po complain ko po, sir? Hindi ako complain na may waran ka. Hindi, sino po complain ko po? Hindi ko nga alam, waran nga yun eh. Hello, kuya. Pagutay mo dito si may waran daw po ako. Ewan ko kung ano po waran ko. Waran kang rape, sexual assault sa Iloilo. 2016 pa. Wala naman ako kakasabay ng sir At si Ray Ray denied to death. Puntayin mo yung ano mo, kapatid mo. Ano, Raymark Zamora ka una ba? Wala po, Amora po. Birth certificate po. Kaya nga, may ano lang yan, pero ikaw to. Hindi po ako yan. Pwede mo paliwanag sa korte. Opo. Complainant mo nagtuturo sa'yo May pinasang picture sa amin. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nang bigla siyang umamin. Sino pa naging complainant mo ha? Pero alam ko sir, wala na yun po sir. Akala mo lang wala, Ray Ray, pero meron! Matapos basakan ang kanyang karapatan, dinala si Ray Ray sa opisina ng CIDG DSOU sa Camp Crame. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Para sa kanya, ginawan lang daw siya ng kwento para masira siya sa kanyang dating nobya. Gumawa ng kwento ng tita ko para i-diin po ako doon sa jowa ko. Pinagtutulakan niya sa magulang niya. Sige, ikakasuin mo yan. Kahit pamangkin ko yan. Nahanap ng resibo sa Quezon ang biktima na itinago namin sa pangalang Mirna. Kahit 11 taon na ang nakalipas, tandang-tanda pa rin niya ang masalimuot niyang nakaraan sa Iloilo. Kwento ni Mirna, gabi ng March 2014, nang maiwan siya sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga pamangkin. 17 years old po ako, ma'am. Noong March 25 po, 2014. Laking gulat di umano ni Mirna nang sumulpot sa pinto ang suspect na si Raymark o mas kilalang Ray Ray. Bigla na lang daw pumasok si Ray Ray sa kanilang bahay at hinila siya sa mesa. Tapos po ay nagulat lang po ako, may humablot po sa akin sa pintuan po. Tapos bigla po ako pinahiga sa mesa po. Dito na raw tuluyang isinagawa ng suspect ang pang-aabuso sa kanya. Inubaran niya na po ako ng aking short po, ma'am, at saka yung pambaba ko po. Matapos halayin si Mirna, nagawa pa raw siyang takutin ni Ray Ray. Kung magsumbong daw po ako kay mama at kay papa ko po, papatayin niya daw po ako sa araw na yun.
Hindi rin alam ni Mirna kung kanino siya hihingi ng tulong. Nagpunta po kasi yun, ma'am, sila mama at ni papa po sa fishing port po, ma'am. Kaya po kaming tatlo lang po magkakasama sa bahay. Pero hindi pa pala doon natapos ang kalbaryo ni Mirna. Kinabukasan, March 26, 2014, naiwan ulit si Mirna sa kanilang bahay at binalikan daw siya ni Ray Ray para muling halayin. Ulit-ulit po, ma'am. Maraming beses po. 2 gabi po yan, ma'am. Sunod-sunod po. Nakaba po yung dibdib ko, ma'am. Nababalisa po ako na hindi ko po maintindihan yung sarili ko. Makalipas ang 5 buwan, naglakas loob na si Mirna na magsabi sa kanyang mga magulang. Agad silang nagpunta ng Municipal Police Station ng Oton, Iloilo para magsampa ng reklamo. Si mama ko po yung sumagot at that time na po yun ay parang na-trauma po ako sa mga pangyayari na yun na ginawa niya sa akin. Maaari niyo po bang ikwento kung ano po yung facts of the case? Ano ba nangyari dito sa kaso na ito, ma'am? Actually po, sir, biktima natin kasama ng kanyang mga magulang, ng kanyang ina ay pumunta sa station noong August 5, 2024 na noong March 25 at March 26, 2014 habang nasa fishing port po ang kanyang magulang, pinuntahan ng suspect ang biktima at ni-rape po ito sa kanilang bahay. Ayon sa investigasyon at pagsusuri ng pulisya, lumalabas sa medical legal na positibong ginahasa si Mirna. Nakasaad dito na nagtamo siya ng sugat sa kanyang ari. Makalipas ang 2 taon, naibaba na rin sa wakas ang warrant of arrest laban kay Ray Ray para sa kasong rape by carnal knowledge at rape by sexual assault. Gumamit ng pwersa o intimitasyon. So may sapilitan? Opo, sapilitan ang ginawa. Walang consent yung victim natin. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, posible siyang makulong habang buhay. Para naman kay Mirna, naging matagal man ang paglapit niya sa hustisya, makatutulong daw ito sa inaasam niyang paglimot sa nakaraan. Sobrang saya ko po, ma'am, nung nalaman ko po na nahuli niyo na po siya, ma'am, at gustong-gusto ko po talaga yan ipakulong yung lalaking yan. Sa patuloy na paglaban ng resibo at GMA Action Center kontra online sexual abuse or exploitation of children kasama ang PNP Cybercrime Group, bumisita kami sa isang paaralan nitong March 15 para maghatid ng mga paalala sa kabataan. Noong nakaraang taon, itinampok sa resibo ang isa sa mga most wanted online sex trafficker na si Teddy Mejia at ang kanyang malagim na pang-aabuso sa mga menor de edad online. Pero hindi nagtatapos ang serbisyong resibo para labanan ng pang-aabuso. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. March 15, 2025, kasama ang GMA Action Center at ang Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, formal nang inilunsad ng resibo ang kampanya laban sa OSAIC o Online Sexual Abuse. Ang team po namin ay narito ngayon sa Pasig Catholic College para isagawa ang isang uri ng kampanya para ipaalam sa mga mag-aaral ng paaralang ito kung ano ho ba yung nauusong mga krimen na maaring sila'y maging biktima online, kung paano ho labanan ang pang-aabuso. 300 estudyante ang nakilahok sa programa. Naririto kami para harapin ang isang mas malalim at nakakikilabot na krimen, ang pang-aabuso sa ating mga kabataan. Kayo ho yun, lalo na sa mundo ng online. Nagbigay rin ang PNP-ACG ng mga paalala sa mga estudyante na huwag basta-basta magtitiwala sa mga nakakausap online. Sino po yung may cellphone? Sino may TikTok? Sino po mahilig mag-video call? Sino po mahilig makipag-chat? Sino mahilig mag-post online? Lastly po, sino po mahilig mag-selfie? Ako! Ang una po na ginagawa ng mga predators, ito po yung cybercriminals. Nag-umpisa po ito ng message nila, yung mga kabataan, yung pag-i-innocent, ina-abuso nila. And let us all raise awareness and take action para masigurado natin na ang internet ay safe para sa atin. Sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno,
magpapatuloy po ang serbisyong resibo para sa inyo. Sa ngalan ng GMA Public Affairs, maraming salamat, Pasig Catholic College. At ito ang Resibo! Sama-sama natin ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang Resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.